Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo ng titulo 2025 pulo. At ito na yung huling battle na re-reviewin natin so far sa elims ng tournament na to. Kasi upon researching, 'di ba, 7 battles lang yung nag-appear dito sa first round ng titulo 2025 at wala yung laban nila Critical at ni Abel. So siguro naman ma-explain yon sa next round na, kasi after natin dito tapusin na rin muna natin yung huling battle na re-reviewin natin doon sa event ng Motus, about dun yung yung Pedestal 5 eliminations, 'di ba? Yung isang event puro puro first round ng Pedestal 5, pero may isang na-reschedule yun yung laban nila Rick Hinaro at C9. So may isa pa tayong hindi na-review doon, yung kay Mastafit at kay Calix. So right after this ng Tuz versus Vexa, balik tayo ng Motus. Tapos let's see if may bago ng upload sa Langit Lupa, tapos proceed tayo doon. Then tuloy-tuloy na natin yung second round ng titulo 2025 hanggang finals. So ganun yung magiging ganun yung magiging structure ng natin, uploads. Pero ngayon focus tayo sa huling battle na re-reviewin natin dito sa elims ng titulo 2025. Si Tuz, na-review na natin siya nung kalaban niya si Semper, 'di ba? Si Verse Vexa, tama ba? Verse Vexa. First time ko siyang makapanood ngayon. So alam niyo naman, pag first time, hindi na ako magbibigay ng insights para sa battle. So let's hear it guys. Tuz versus Verse Vexa. Game. Game. Si Tos, pahinga natin. Let's go. Yo, bago yung battle, chinachat pa ako nito. I-re-risked daw yung battle. Puta, yung ganung galawan, sobrang lame. Sobrang lame. Kaso, ako pa gagalawan mo ng mind games, tawagin mo akong Jigsaw kasi kontrolado ko yung game. Titulo game! Game! Yo! Kung nasa verse ang sulat, ako magiging sundo ng kasunduan. At kung siya ang agreement para makuha ang titulo, promise sa makikita nyo sa paladisang duguan. Mataas ang tingin sa sarili, pero paembang ang pinakita. Ang pait ay milya-milya, lahat ng tinanim. Kung galing, inani, na makita na wala sa lugar. Yung nilalaban mo na pwesto, tilabang keta sa Manila. At magiging madugo, itong titulo parang nga, Shenda, Luisi, tara-tatatatang ina mo. Overkill to sa akin, mapapasalute pag napakinggan. Oh, every shots will count. 21 guns. Sasaluhin mo every shots. And your life will flash before your eyes. Kada flash ng lights sa gun o cam. Basta one by one yung shots. Back to back. Naaalingongo sa tenga mo magdamag. Mo every shots. And your life will flash before your eyes. Kada flash ng lights sa gun o cam. Basta one by one yung shots. Back to back. Naaalingongo sa tenga mo magdamag. Kasama ng lame na rap mo. Siguro nga ang titulo ay calling mo para maging wake up call mo. Kasi diba, uhaw ka sa palakpak. Pwes saluhin mo aking clapback. Sa talunan ako manggugulat. Shock, jump, fucked up na nerdo. Dapat sa'yo rap type. Lamon to sa akin para akong bully, tas yung lunchbox. So, baka sabihin, puro na naman ako selfie bars.
mga mangmang. Pinapakita ko ng comparison ng deserve manalo sa nagra-rap lang. Kasi, di ba, feeling boss ka na, naging champion ka lang sa ibang liga. Kaso si Verse lame. Sakto gamer katapat mo at alam kong sobrang daling talunin ng boss pagka first stage. Babagsak ka sa punches ko, sasaluhin ka ng madla sa room. Talaga nga namang magiging catchy ang verse pag malakas ang hook. At lagi mong dala puro kwentong barberong tula na ipapakalat sa madla bilang curse din. Kaso sa talim ng letter ko, you'll get fresh cuts until verse fades. Letrang pambattle mo pala. Fresh cut. Fighting spirit mo, inilalamon na ng aura ko. Dahil paano magiging malakas? Yo! Letrang pambattle mo bano. Fighting spirit mo, inilalamon na ng aura ko. Magiging malakas lang naman ang verse kung ghostwriter mo ako at tangina mo. Pansin ko mukha kang taong butiki na feeling matindi. Alam mo, sa inis ko sa'yo, unti na lang ididikit na kita sa dingding. At rinig ko, matikit ka kay Looms. Isa sa pader ng liga, ginagamit buo. Ngayon alam ko na kung bakit pinapaingay mo pangalan niya. Kasi itong kumakapit tuko. Tangina itong kumakapit tuko. Ganito, habang ako, bulinggit na sinlaki na ekspektasyon na pinarte. Itong mataas na tingin sa sarili aking ilalaglag. Butike sa kisame. At criminology nga rin pala si Repa. Kaya niya pumoste ng doble all day. Alam mo, pag naka-attention kayo, mukha ka nagpapanggap na poste sa roleplay. Tangin na masyadong rich ba, binabanat mo kasi yung tough, Dane's there. Masyadong pilit mga sinisigaw mo dito para pagsagot mo sa senior mo ng serious, sir. Police in the making, pero pagiging villain ng binubuok, tinutugma, walang iya. Tuloy mo lang yan, hanggang sa ikaw naman ang isumpa ng sinumpaan mong bansa. Okay. Ito mabilisan lang. Okay. Ang ganda ng bungad ni Tuz. Nakuha niya kagad yung momentum na gusto ko. 'Di ba? Na multis. Sunod-sunod na rhyme schemes. Ang ganda nung pagkakasulat niya doon. At seryoso. Ang ganda nung, ang sarap sa tenga nung mga multis na yun. Ang ganda, sunod-sunod yun. Niratrat niya kumbaga, puta, ratrat agad 'di ba? Mga gun bars niya, palag, pasok, okay. Pero medyo humihina yung energy. So sa paanong paraan humihina yung energy ni Tuz at hindi niya nadala hanggang dulo at paano niya tinapos. 'Di ba? Kasi ang ganda ng first half. Tayo na solid. Akala ko nga magtutuloy-tuloy yun Kaso nga lang nawala Nag-choke. Pwede nating i-count as choke yun. Pwedeng sabihin nating hindi. Pero ako kasi, kung paano ko siya nakita, yung post niya yun, kinapa niya ulit, nawala. Sa tingin ko, choke yun. Hindi siya stutters or slip-ups or hindi lang siya pause or something. Kinount ko yun as a choke. Kasi, hindi lang isa Diba? Hindi lang isa. May mga after nun, may isa pang sobrang minimal lang din. Pero, same scenario. Feeling ko mas nahugot lang niya agad yung isang line para masunod-sunod ulit. Pangalawa, since hindi humihina na nga yung energy ni Tuz, so lumilitaw na yung lumilitaw na dito sa battle, lumilitaw na dito sa round 1 niya na humahaba yung round. Medyo ang haba na nung round. Tapos hindi nga ganun kalinis yung performance. So feeling ko may dragging at some point. Pero hindi siya totally dragging 'Di ba? Hindi siya totally dragging. Hindi lang niya na-close ng maayos yung round 1 niya. At yung second half medyo madumi. 'Di ba? Ang ganda nung first half Malinis, pulido. Ganda ng pagkakakonstruct, ang ganda ng multis, yung rhyme schemes, ang ganda nun. 'Di ba? Pero pagdating ng second half, ayun, unti-unting nag-fade yung energy. So, tignan natin kung ano yung magiging bawi ni Verse Vexa dito. Pero maraming magandang linya na tumatak si Tuz dito. Yung lalo na yung relax lang yung verse pag ghostwriter mo ako. Although marami nang gumamit yung ganung schema, sa tingin ko maganda pa rin yung naging dating nun.
'Di ba? Tapos yung mga rhyme schemes, okay yun. Ang sarap sa tenga nun, ang ganda ng schemes niya doon. Pero sa tingin ko, may kulang din doon. Para sa akin, effective punchline. Masarap siya sa tenga, yes, pero yung effective punchline na masasabi mo, itang ina solid nun medyo kulang pa, 'di ba? Kulang pa. So ayun, yun lang muna sa round 1 ni Tuz versus Vexa. Pakinggan natin. Pakinggan natin, verse. Game. Game! Bago to simulan, gusto lang pasalamat kay Tito Shernan, kay Luminous sa karera na to. At yung first course ng karera, may mamamatay na bata. O saktong may mamamatay kaya yung first course, hinainan ako ng tinapay at kape. At saktong France yung tinapat, mes na muntong inalay yung baget. So, produkto ng kasalanan, o anak ka ng kabet. Tapos papa mo si Johnny, since nito pagkakasala, kitang-kita yun sa net, may trauma ka sa black and orange na logo. Kasi ganung kulay ng condom ginagamit sa'yo sa tuwing minumulest ka ng sarili mo na lolo. Na kaysa yung GF ka sa kanya, pinagmamalaki ng loko. Malaman-laman ko yung GF, grandfather, maling acronym, abobo. Tapos sa battle rap ka Godfather. nagbabawi. Gusto mong i-body bag lahat? Gusto niya raw napapasubo sa battle. Isubo mo malibag ko na bayag, madalas pang mag-English. Uy, grabe ka banas. Gusto mo ngayon tayo mag-quiz bee? Tapos ang tukan sa labas. Ano ba yung napapala mo kaka-English ng verses? Ahit na ba kayo? Ang Ikaw, galing sino to. kayong ginagawa yun na sentence? So, convicted na rin ako. But every bars of consequences to stop doing it, bro. Because every bars of consequences ay nasa ulo, mulit lang ako, tangina mo! Uy! Mulit lang Alam ako. ko yung Ayos. bars of consequences to stop doing it, bro. Because every bars of consequences ay nasa ulo, mulit lang ako, tangina mo! Pero alam ko yung English na lengguwahe. Ayos no? May mulit siya dito sa round 1. Si Tuz naman, meron siyang burst fade. Nagsalpukan yung mga, no? Ayos. Kasama sa everyday fucking living natin mga Pilipino. Pero tanong lang, may na ba kayo naka-appreciate ang mga 4-bar setup ng English sa mga putang ina yung video? Eh di ba wala? Eh bakit yung pa rin ginagawa? Ang punto ko, pag nagmumukha na kayong trying hard, stop na. Sa bagay yung pagmamolesta nga ng lolo mong laging hard, hindi mo magawang mag-stop siya, ang wak France. Natigil lang yung paggiling mo sa nota, kung kailan tinigil yung kanta, and stop dance. Kaya panawagan ko sa lolo mo, sana mabuhay siyang matagal. At maabuta ka niya mag-anak. Tangin kasi magkatabi kasi L pati K. Kaya panawagan ko sa lolo mo, sana mabuhay siyang matagal. At maabuta ka niya mag-anak. At sa iyong hinaharap kapag nakuha mo na lahat, ulul mo naman ako paki sa future mo, basta itutugma ako to sa burat, tangina mo. At yung grupo mo na dope, felas, silang dahilan kaya nagbago iyong writtens. Kasi sa Tagalog, ikaw na ay umeewas. Puro ka na English, nawawala na pagiging Pilipino mo sa sining. O pare-pareho ng shits, umeetchas. Shits. Pinapasingaw yung baho kahit anong gawin yung lihim. Kasi kayong magkakagrupo sa dope, felas. Parang Treo. Ginawang normal sa grupo yung snitching, mga dugyot. O si Cinco, ini-snitch na siya. Si Frin, sinistis si Jabo. Yung nilabas na sa loobin ng kagrupo, puta, binibit-bit nila. O after ilabas yung shit, nalulunok nyo yun, tapos sa battle, ini-spit nyo pa. O baka hindi mo magets, gusto ata na ini-English pa yan. Rekta sa'yo yung sakit, parang Akatsuki, kasi yung pain sa grupo, nag-i-stick to one. Kaya Franz De Jesus, pakibilisan mo mag-English kasi mag-English ng bars mo kasi may lakad pa ako mamaya. Tuturuan ko pa si Tuz sa second course kung paano manghila pababa. Yes. Tayo mo ng band, ay pangalong. Okay, puta. Okay. Same ng performance. Round 1 ni Tuz tsaka round 1 ni Verse Vexa. Itatabla ko yun sa 8 points muna. So, parehas yung first half ni Tuz, sabi ko nga sa inyo, yun yung pinaka-solidong part ng round 1 niya. Then, round 2 ni Verse Vexa, first time ko siyang mapanood guys nagustuhan ko kaagad kung paano siya mag-deliver. Nagustuhan ko kung paano niya idalhin yung sarili niya, yung presence niya dito sa gitna. Nagtuloy-tuloy naman yun hanggang kalahati ng round. Diba? Maganda yung pagkakagawa, maganda yung pagkakakonstruct. Pero still, second half, same kay Tuz na bumawa yung energy. Pero, andoon yung
yung linis ng performance ni Verse Vexa. Kay Tuz kasi naubos yung energy dahil nga sa mga choke, mga poses niya. Okay na lang, pause na lang. Hindi na choke, pero I think count as a choke yun. Pero anyway, yun. Yung kay Verse Vexa, humihina siya dahil hindi na nagiging effective yung ibang mga verse niya. Pero still, malinis niyang naitawid yun. So, same story dun sa first half ni Tuz at ni Verse Vexa na solido, okay na okay, perfect, 'di ba? Second half ni Tuz sa round 1, doon na bumaba yung energy dahil may mga poses siyang ginawa at hinatak niya or inalala niya yung next na line para makapasok ulit doon. So, kinount ko yun as a choke. Tournament to eh. So, I need to count that one para sa scoring natin. Kay Verse Vexa naman, sa second half ng round 2, nawala yung effectivity. Pero malinis niyang naitawid yun. So, magkaiba lang story, di ba? Diba? Yung kay Tuz kasi, andun pa rin yung effectivity. Medyo nawawala lang talaga yung nawawala lang siya. Pero pag nahugot niya, tatama, solid yun. Kaso, bumababa pa rin yung energy kasi nga, nangyari na doon sa bungad ng second half niya. Sana nagets niyo yun. Kay Verse Vexa, yun, malinis. Naitawid niya na malinis yun. Pero, yun nga, at some point, may ineffective na angles at references siya para kay Tuz. Pero still, malinis yung naitawid yun. So, yun yung naging story ng round 1. And sa tingin ko, mahirap, no? Kasi linis ng performance over, linis ng performance ni Verse Vexa over effectivity ni Tuz. Diba? So, sige. Yun nga. Nabigyan ko naman na kayo ng hatol doon. So, I think, round 1, bigyan muna natin ng tayo na score. Pero, pwedeng kay Tuz yung round 1. Pwede na lang ibigay kay Tuz yun. Pero, para sa akin, tabla ko muna sa 8 puntos yun. Okay? Round 2. Game. Paano natin? Yo! Game. Tangin nakala niya sa bars makakasabay to. Naghahamon pa ng suntukan. Nag-aalala ako sa'yo kasi baka pagsapak mo matangkal kamay mo. Tangin na kasi sobrang payat mo gago. Yo! Sa totoo lang, magaling to. Sa performance, laging consistent. Mag-choke ka. Pero nung nalaman ko sumali ka ng titulo, napaisip ako, mas magaling ka pala mag-choke ka. Kasi sinabihan ka lang sa Rapture lang, ang galing mo. Naniwala ka naman agad. Para kang tanga. Lahat ng sumisigaw doon magaling para sa kanila. Ingay likha nga, di ba? Di ka ba nagtataka? Masyado mo kasing minumundo, bawat papuri sa'yo, paikot-ikot ka na lang. Dok ng planeta nga, di ba? Nagpapabilog ka naman. Tinipid ang biro, feel na feel kong nilalamon na to ng hypnotismo. Kaya paano mo masasabing gutom ka sa panalo kung laging napifeed ang ego? Bitch ka, iho, kasaka ng Rhyme schemes, no? Tapos paputok mo yung blanco pang atake. Mag-ingay para sa unang taga-ingay likha. Na laging walang sinabi at kung meron kang masabi, dinadaan mo na lang sa boses mong loud, proud, taga-ingay likha na yung nililikang ingay di nakaka-proud. Bakit? Kontrolado ko lang naman ng boses na tila sa utak may voice activation. Kung ikaw yung taga-ingay likha, sunod kong tapay sa tenga. Bang! Noise cancellation. Tangina, masyadong naadik sa pandaramay. Bakit? Halang sikmura mo? Well, fuck your guts. Sa kada bato, kapul pati inosente. Parang war on drugs. Panay konsepto pa ang puta. Sa mga latak ni GL, ikaw taga si mo, tanong kulang pa ba? Pero proud siya mandamay. Hindi ka tamod ni GL, kupal ka niya. Kasi ano kasalanan sa'yo nung dinamay mong anak ng kalaban mong may sakit? After 4 days, namatay yung bata. Tapos magsasabi ka ng condolence para mag-register sa utak mo context ito combo 10 sa yung auto-head ang opposite ng conscience. Nung sinabi mo yun, yung tatay gusto ka combo-head ng todo pre with tondo pips. Kung idamay natin dito yung jowa mong may asthma, pasiksikin natin dito sa venue hanggang siya ma-suffocate. Hindi na siya maliligtas kahit pa ng dasal. At iabot mo man sa kanya inhaler, di makakatulong kasi ikaw tong mismo nakakasakal. Tangina, dito para sa karamihan ng battle rap. Daming punto dun. Sakaya naman ako dun ng konti. Sa sobrang daming wak. Kaso dinami ko na jowa mo sa tira ko, kaya ito naging para sa lahat. Ginawa kang tuta ng bitch, sunod-sunuran sa kanya, ginawa mong fucking god.
Tinatulan ko ng babae kasi may fetish siya sa buto-buto. Literal na puppy love. Parang nga yung shota mo, pinagdadayet mo pa. Puppy love. Tangina para sexy sa kanyang mata. Sa sobrang puta ng ugali mo, sa cheat day niya, ang kinakain niya iba. Ito yung karmang dadampi. King Ito yung ina. karmang dadampi at tatapik sa iyong ulirat. Yung imagery kita sa cam, babalik ng babalik para bang boomerang. Kita niyo sa live, rounds ko'y dalawa kayong tatamaan mga mangmang mapapil. O dalawang labi aking papaputukin. Parang pinalaplat muna kita sa nguso ng baril. Bang! Papaulanan kita ng punch, pinaulanan ko ng punches, knockout, tagkos sa inner core. Ngayon sabay ko kayong pinatulog, tsaka kayo magpilotsok. Bumabala ako sa gantong stilo, kasi gawain mo to. Magubusan tayo ng bars. Ikaw yung malakas na current, ako naman sabayan mo. Tay, paano ba? Okay. Mas malinis. Diba? Kita nga naman, no? Mas malinis yung round 1. Ay, mas malinis tong round 2 ni Tuz. Mas, feeling ko nga parang mas masarap siyang pakinggan kapag ganito eh. Diba? Nakapikit. Pero, yun. Ang ganda nung ano. Ang ganda nung rhyme schemes na naman. Rhyme schemes na naman yung pinaka nag-ano sa akin. Naging noticeable dito sa ano. Yung highlight. Kumbaga. Diba parang habang nagde-deliver, nag-spit si Tuz, parang gusto mo siyang damhin, pakinggan para yung rumaratrat si Tuz na mga ganong bara. 'Di ba? Putang ina, sarap nun, men. Gusto ko siyang ulitin kaso tatagal eh. So, ayun. Round 2 ni Tuz, ang ganda ng rhyme schemes. Para sa akin okay na okay 'yun. Sa tingin ko, ito yung nagiging problema kay Tuz, no? Hindi niya nadadala yung... Hindi niya na-maintain. Yun na lang. Hindi niya na-maintain yung lakas ng... Kung paano niya inumpisahan yung round hanggang dulo. Kasi bumibitaw eh. Hindi siya totally nawawala, no? Humihina lang. So, kailangan maayos ni Tuz yun. So, pero although, alam ko naman sila yung naglaban sa finals, Baltz versus Tuz, di ba? So, let's see kung paano niya ma-modify yung sarili niya pagdating sa ganung mga sulatan. Okay? Okay, may round 2 si Verse Vexa, pero yun, sa tingin ko yung round 1 ko kay yung round 2 ko kay Tuz, ayun muna. Pakinggan mo na lang si Verse Vexa dito. Okay? Game. Tsaka yun, haba ng rounds. Isa yun sa mga napansin ko rin, haba ng rounds ni Tuz. 1 and 2 haba ng rounds. Pero inayaan ko lang muna. Although okay naman yan. Tingnan natin. Tapos ka na, Tuz. Ay, Franz De Jesus. Pwede na napuntahan si Tuz. Ayan si Tuz. Gago. Putang ina mo, andyan ka pala. Putang ina mo, andyan ka pala. Gago. O anong kala mo, may punchline nakasunod? Gago, pinakita ko lang na kailangan mo munang lumabas bago pumasok sa loob. Gago. Sira ulo. Kailangan mo munang lumabas. Yun nga, putang ina. Yun lang. Kaya Tuz, tingin. Sa baril ng baril. Kamay lang to, gago, huwag kang kabahan. May lang tarantado. Kita nyo naman, peke yung angas ng feeling Lucky Streets. Hindi pa nga ito nakakaranas makipagpelitan sa kanto. Binuo ko lang yung memories mo ng childhood para wala kang pagsisiyan kapag ikaganap ng adult. Tsaka, tangin. Binuo ko lang yung memories mo in childhood para wala kang pagsisiyan kapag ikaganap ng adult. Tangina, wala nga pala ako sa future mo. Basta itutugma ko to sa fake joke. Galit na galit. Gusto na rin mamaril ang puta. Anong magagawa ng baril mo kung daladala ko? Basura. Oo, trash. Alam mo to. Basura o trash, palagay ko. Makikita in my round. So, yung tools nyo sa tuko, puta, equal lang. Gago, hindi yun. Magic, well, addict. Napagdikit ko yung dalawa. Ganito kapag laking bostik. Rugby boy bars, bitch. Ganun magbutik i-bars, ha. Pero damn, ang sarap mong Ayos, no? Ganun magbutik i-bars, gago. Medyo na-predict, freestyle. Pero hindi yan freestyle, kasama yung sa sulat. Pero na-predict niya si Tuz na gagamit ng ganung mga linya, di ba? Natapat lang or sabihin natin coincidence or what, pero ang angas lang.
Magic, well, addict. Napagdikit ko yung dalawa. Ganito kapag laking Bostik. Bostik. Rugby boy bars, bitch. Ganun magbutiki bars, ha? Pero tingin, sarap mong chinilasing dito sa event. O di pa rin nakalata ang bobo. Gecko, tuko, Bostik, chinelas, fusion. Ito yung sandugo. Sandugo. Welcome to History, my dear student. So ang lesson natin ngayon ay bakit nga ba nagkaroon ng Sandugo Blood Compact sa Pilipinas? Ang sa rin ay walang iba kundi si Miguel Lopez de Legazpi at si Dato sa Katuna doon sa ball ng 1565. Isang tablisyon para mapatatag ang sa dalawang partido. Bakit ko pala sa'yo nasabi yung mga bagay na to? Wala lang, basta putang ina mo! Ikaw ang hinaharap ko ngayon. Shit, isa pa. Sorry. Nawala ng boses eh, no? Ikaw ang hinaharap ko ngayon, wala akong pakipano pa kaya sa nakaraan na hindi ko sila ka-close yung kakilala. Pinapaalam ko lang sa'yo na 3 taon tayo sinakop ng Espanyol, tapos mag-i-English ka lang dito, walang iya ka. Mag-Espanyol ka, wag English. Wag English. You're such a fucking kiddo. Ano yung feeling gringo? Ayun yung king mo. Basta makapag-English para magbuka ka na inyo. Pilipino ka, yakapin mo pagiging Indio. Ayun yung hirap sa inyo. Tamang nood ng foreign video. Tapos nakaka-online. Tapos tatagalugin nyo dito. Anong silbi ng English mo, weirdo? Yung anong silbi ng English mo, weirdo? Kung yung pinagaya mo mismo, nasa kabilang pulo pa iho. Tangina nito. Nawala ng boses. Tangina ng boses to. Sorry. Galing na sa akin. Tangina na ito, limited yung oras sa pagtira ko para nagsushooting lang sa time zone. Uy, pati ba naman quality time ng baby mo, sinadami mo ginagamit mong angle sa battle? Grabe ka, Hassel. Limited yung oras sa pagtira. Akala ko laking streets to. Bakit sumusunod sa roads to? Ang bait mo naman, idol. Ako sa sobrang lakas ko, inaakyat ko yung arcade, babit ko lang yung high score. Tangina na ito. Yeah, that's gangsta. Tangina. Nawalan ng boses. Sa sobrang lakas ko, inaakyat yung arcade para mabit ko yung high score. Pero yung bebe time angle na yun, yung ginagamit mong angle tuwing may quality time kayo ng bebe mo, ginagamit mo sa battle. Eh paano kung yung style tone ng inyong idol nila Rocco Homo gamit? At kung mahatol, wag na pala, parang ang pangit. Pero for the sake of the entertainment, gawin natin ginagawa niya. Bebe bars angle, piring sa mata, para wala kang ideya sa gagawin kong pagka-demonyo. Dadalhin kita sa madilim na lugar at bigla akong magpapatugtog ng together yung kanta ni Neo. At hawak sa leeg, sabay punit sa dibdib, sinisiguradong tanggal lahat ng buto pag kinaikal. Animoy hinihimayan ko ng bebe ko ng manok kapag kumakain kami sa mga inasal. Walang makakapigil! Lalo't gutom ako ngayon. Hindi na ako nice, mga gago. Tatakalan kahit pa. Tatakalan para nag-extra rice kahit puti pa yung gamit ko na plato. Kaya tuwad, dapa. Yung pamamaltrato ko sa'yo, hindi titigil, tol. Pag kinasta kita, walang pulbo-pulbo, gagamit tayo chicken oil. Mga inasal bars. O nakita kayo ngayon ng tigang na pido. Uy, sa'yo ng isang naman na siyang binibembam ng lolo niyang mas maasim pa sa sinigang na miso. Mga inasal bars ulit, tangina mo. Sa sinigang na miso. Kaya panawagan ko sa Shit. Sinigang na miso. Kaya panawagan ko sa lolo mo ulit. Sana mabuhay siyang matagal. At maabutan ka niya ulit mag-anal. Putang ina kasi. Panawagan ko sa sinigang sa miso. Yung mga inasal bars, bitch. Sige, time na. Yun Ang lang. haba ng round. Tang inang yan. Yung unang choke niya doon sa round 2 niya. Pwedeng sabihin nating pasok yung yung fake choke eh. Nagawa niya ng paraan para ipamukha sa atin na fake choke yun. Okay, sige. Set aside na natin yun. Ayun na yun. Kasi, di ba, nag-choke siya. Sabi ko, fuck, nag-choke. Pero, may line, kasi, merong kasunod na agad na linya. So, sa tingin ko, set up, tinry lang niya maging creative sa part na fake choke, something ganyan. Para sa akin, successful. Sabi natin, regardless na lang, totoo man o hindi na nag-choke si Versbeck dito sa round 2. Nakabawi siya. Okay? So, during
round 2 ni Verse Vexa, nawawalan siya ng boses. At hindi naging friendly sa kanya yon. Tangina, habang nag-spit siya, nakakawala ng momentum kasi umiinom siya ng tubig. So, tapos yung pag nag-spit siya ulit, hindi pa ganun ka-okay yung boses niya. So, malaking kabawasan yun sa overall performance. Kasi, sa ganitong industry, boses talaga yung puhunan mo. Diba? So, hindi nakatulong talaga. Tapos, nagiging dragging na at some point kasi nawawala na eh. Lalo na yung late lang na itong last na scheme lang niya. Medyo off para sa akin eh. Kaya hindi siya ganoon ka okay itong round 2. Tapos nagkaroon pa ng mga may choke na siya dito. 'Di ba? Pero yun nga, fake choke. Kinonsider ko na lang as sa fake choke yun. Pero itong isa, sa tingin ko kailangan nating ang haba ng rounds. Tapos sa tingin ko pares naman silang nag-overtime eh. Pero sa tingin ko 2s yung round 2. Round 1 tinay ko. Round 2, 2s, bibigay ko sa 8-7 na score. Ganon. So, 16-15. 8-8 sa round 1, 8-7. So, 16-15. Up by 1 round and 1 point si 2s. Sayang yung verses ni Verse Vexa. Medyo medyo humaba lang talaga yung second half ng round 2. Tapos sa tingin ko rin hindi rin talaga nakatulong yung nawawalan siya ng boses. Okay? So yun lang sa akin. Last round, pakinggan natin. Nasa bars, bitch. Sige, time. Tayo na ang haba ng... Hindi niya pa na-close ng maayos, 'di ba? Lagi ko 'tong sinasabi sa inyo, ang pag-close ng maayos sa isang round sobrang importante. rounds. Yung pakulo, masyadong kaululan. Tama lang na lumabas ka kasi mamaya ko yung lalabas na talunan. Tangina nito, haba ng rounds. Tapos, tangina masyadong naglolo ko. Paano titirahin? Ipatay na yung lolo ko. Tangina masyado to nagbibida. Mamaya isasama kita sa kanya. Tangina nito. Naglabas ng phone. Para sa amin, improvement mo 0. Tapos lagi mo sinasabi nag-improve ka, times 10. So it means wala pa rin. Do the math. Sunog to sa akin, bibigyan na mataas na degree kahit undergrad. Try to calculate every hits na makita mong undefined ang aftermath. Yeah, I'm bringing up numbers para ibalik yung trauma mo sa grupong ikaw ay niliban. Kasi di ba tinanggal ka sa Creo nung dumating si Uno? Kasi wala kang ang bilang. Faded yung ngiti. Filtered man ang kwentong ibahagi. Baka sa mukha niya ang lungkot as time flies by. Kaya pala nung andun ka pa sa Creo, laging blurry yung image parang shot by 5. Yeah, sa dami ng aking puntos, sa puntos ka magabol. Magpatulong ka man sa profe, kataga ko yung makukuwang palakol. At sige, gayahin mo na rin si Nasha. Dagdagan mo ng exaggerated na pang bobong moves. Nakakasawa lang sa tenga kasi pinagsiset nyo ng tone mga monotonous. Kaya ako yung magra-rap kasabay ng heartbeat parang cipher lang man. At kung ako yung magko-cover ng verse, gagamitin ka pa ni Batman. Kaya Batman, tingin mo siya pa rin bahala sa'yo? Ayos. Wala na yung pake even if you call them. Ayos. Yeah, I'm dropping names parang gagawin ko sa pangalan mo sa poster. Kasi di ba obsession mo ang Creo? Kaya sa pagbabalik sa kanila, di na nakakapagtaka. Kinik ka na nga sa grupo, tamang halik ka pa sa paa nila. Tangina ka. Kaya kung tingin mo, nag-improve ka, game over. Sa mayabang na yumayabong ako tagapitas ng late bloomer. Bitch loser. Ang yabang-yabang mo dito tapos under ka ng jowa mo? Ha? Yabang-yabang mo dito tapos under ka ng jowa mo? K-Fine, Criminology, natuta ng EA. K9, Boplugs, hindi to basta Boplugs, ito'y gera, di basta code at combat. Sumunod ka sa command ng boss at hinihintay niyo yung aso niya pa uwi pero ang dadating sa kanila iyong dog tag. Kaya sa mga binato kong salita, i-fetch mo. Para yung pagtahol, ma-mute rin. Gantong bunga matatamo when you bark at the wrong tree. Isang rapture champion, Okay. yung boto minekus meku. I-fetch mo. Para yung pagtahol, ma-mute rin. Gantong bunga matatamo when you bark at the wrong tree. Isang Bark ba yun o park? Bark on the road, tree park. Okay, anyway. Okay, proceed. Rapture champion na yung boto minekus mekus. Guess who's best dude? Ako'y hidden gem. Expectations sa akin great and measured. Abang sa'yo,
athletics, goals. Kaya paano ka naging diamante kung nabuo kang walang ka-pressure? Kaya kung magyayabang ka lang dito na kampiyon ka, pwede naman. Kaso kami lang din yung mapapagod. If you just run your mouth sa walang kwenta mong run, kaya takbo. Baka dalhin ka sa langit ng uso ko, kala mo homegrown. Ako yung spark sa station nagpa-oh no, who pushed this homo? Makipagsapalaran, baka masunog sa disco. You should just go home. Mali naman kasi itong tinutulak nyo. Parang pinto sa ozone, hold on. Yeah, hold on. Aking chinempo, ang krimen ko sa dili may diretso, sa usok nakapiring na sa piling mo, sa sobrang brutal ng pagkamatay maging si Father mapapa-holy smokes kahit walang nakasinding insenso. Kaya ngayon pa lang, pinakita ko na kung sinong best in the making. Pwede ka na magpahinga. Total, pinakita ko breathtaking. 2 minutes, bitch! Okay. Pinakamalakas, pinakaklaro, pinakasolido. Round 3 ni Tuz. And hindi na ako siguro magdadagdag ng another comments pa kasi sa tingin ko malinaw naman at klaro naman na pinakamalakas ni Tuz yung round 3. At pinakamalinis din. Same kung punchline counts yung pag-uusapan natin, kung ano yung round 1 and 2 ni Tuz, sa tingin ko yun din ganun din kalakas yung round 3 ni Tuz. So yun, may stutters ba? Siguro slip ups or pause, may pause ulit, pero mas napapabilis na ni Tuz mahugot yung next na lines, kaya hindi masyadong ramdam kung may ganong may ganong ganap man, 'di ba? So yun, strongest round ni Tuz, man. Hindi ko na isa-isahin yung mga niya doon, yung mga lines niya. Sa tingin ko enough na yung ganon na marinig natin. Verse Vex siya. Let's hear it. His last round. Tignan natin. 1 point lang yung agwat, guys. 16 to 15 in favor of Tuz. Yung round 1, tinayin natin. Yung round 2, sa tingin ko, kitang-kita naman na kay Tuz yun. Okay, then round 3, eto na. Game. Tangina mo, puro ka English. Tangina ka. Fuck you! Masalita ka pa, rounds ko na. Gago ka talaga. Yo, game? Game. Kasi may alam na ito, para sa mga, ang ko lang ito, ay para sa mga batang tanga. Nagkasalaman sila, nahuling nagmamariwana. Sinira ang plano ng kanilang ama't ina. Wait, tang ina ka. Pinapag-aral ka ng magulang mo, tapos gagayahin mo lang ako. Ay, si critical? Imbis na class, yung glass yung napili niyang aralin. Yung magulang mo may paghangarin sa'yo, ang kaso iba ata yung gusto mong hangarin. Etong platform, nakilala kang sirkulo. Kasi yung sirkulo, yung binigay sa yung daan, tila gusto kang hamakin. Saktong glass ang salarin, pag may malalaglag na yun, welcome dito sa Squid Game. Tsaka, sabi niya nung laban niya kay, at ako lang ba yung nakalata nito? Si Mix, pati ako nahulihan. Lagi yung sinasabi kada battle, bar after bar, makikita punches after punches, makikita sa references. Tangina, lagi mo yung sinasabi, walang katapusan. Hirap mong pigilan, parang nagkamot ng oten yan. Anong references? Baka references, kasi paulit-ulit lang. Tangina nito, sabay ng laban na kay Mix. Oo, nagbabaga ang bagsakan, ani mong galing lang sa cloud. Ano yung nagbabagsakan na galing sa cloud? Ginawa niyo yun para lang itugma sa, oo, pinababatong taga-norte para ibaon pa south. Tara, ibaon pa south? Tutang ina, no doubt. Yung punching ang lakas, sa sobrang redundant nun, naisip ko, try kaya natin magbaon sa taas. Tangina neto. Tangina neto. Ang wak nun. Tangina neto, alanganin yung puta, ibabaon mo sa baba. Hindi putang ina, ang lalim nun. Ang lalim nun, di ba? Nakakagawa ka ng panira mong makulay. At dahil sa panira mo na yun, nakakagawa ka ng sarili mo na hukay. Hukay? Tangina, napaka-bobo. Tangina, kakakompas mo, hindi ka naaabutin ng araw. Araw? Tangina, naka nga pala ng kabit. So you're son of a bitch, bigla akong napa-English at yung word na i-reach, grabe yung flow, pwede na gawing beat. Asa sobrang lupit ko, tutugma ako. Ay, di tuloy. Para kita-kita na sobra akong astig. Gasing kalaban mo, matuto kang rumispeto sa kangkong, ay sa kampyon. Matuto kang rumispeto sa kampyon. Kakahotdog mo yan. Like, matuto kang rumispeto sa kampyon. Ba't nagmamatigas nung kalaban, contender siya ngayon. Contender, kampiyon.
Kaka-hotdog mo yan. Alam mo, sa tuwing nakikita kita, Malalip ka, men, sabi no? ako sa'yo may masamang kutob. Diba, ikaw yung anak-anakan ni Kong TV yung pinalayas ng si Kulob? Tangin na, tamang selos dun sa tunay na anak. Kay Kong, grabe, gusto siyang pansinin. Eh kahit, basura ka at ang Kulob ay bulok kahit pabalik. Tangin na kasi kakamartir ko to. Sa kakamartir ko, mukhang kailangan ko na magkumpil. Kakabalik tarang ko, tangin na naririnig ko na yung kill. Kaya panawagan ko ulit sa lolo mo. Tangin na yung lolo mo eh, patay na eh, no? Kawa ka naman, may lolo pa ako eh, baka pwedeng siya mamolest siya sa'yo. Kaya panawagan ko sa lolo mo, ay panawagan ko sa'yo too. Habang may chance, sapakin mo yung lolo mong walang palag. At ikaw naman sa lolo ni Tools, kung mamolest sa'yo mo to, dapat yung bayad. Ah, time? Tayo, malapakan natin laban yun! Wala! Tong ina. Hindi nadala ni Verse Vexa yung yung intensity talaga. Kay Tuz naman, malinaw yun. Malinaw, Tuz. Malinaw. 889. Ganun lang kasimple, guys. Kasi, parehas silang parehas silang hindi ganun ka-direct yung mga binitawang linya. Overall. Per round ako nag-judge, always naman, palagi naman. Pero, sa scoring kasi, lumalamang talaga si Tuz. So, pwede tayo doon na mag-base. Pero, judge ko rin siya as a whole. Napakinggan naman natin yung mga rounds nila eh. And sa tingin ko, maganda naman yung mga verses. Maganda naman kung paano nila pinagandaan yung isa't isa. Pero, mas malinis lang talaga yung performance ni Tuz para sa akin. Round 1, tinay ko yon kasi alam niyo na yung kwento, 'di ba? Nag-choke si Tuz doon and even nahugot niya yung lines niya, mga verses niya. I think hindi na rin enough para mahabol, 'di ba? Then kay Verse Vexa naman malinis yung buong round 1. Malakas yung first half, humina lang yung presence at energy ni Verse Vexa sa round 2, pero magkaibang story. Tie yung round 1. Round 2, dito na rumatrat na dito si Tuz. Ang ganda ng mga rhyme schemes, di ba? Kay Verse Vexa naman, ganoon, maaga siyang nawala, ugot pa siya ng cellphone, di ba? Nag-joke pa siya dito, hindi nakatulong yung boses niya kasi nawawalan nga ng boses, tapos uminom siya ng tubig, wala na momentum. O hindi niya naman nahabol di ba? May times kasi ganoon na even nag-choke ka, mahabol mo na ito na yung naiwan kong energy. Pero yung kay Verse Vexa, hindi kasi nagtuloy-tuloy Round 3, strongest round ni Tuz. No question about that. Pinakamalinis yun. Pinakasolid yun. Then, round 3 ni Verse Vexa, wala na. Diba? Hindi na siya totally entertaining. Marami siyang lines na para sa akin off. So, ayun. 1 tabla, 2 and 3 bibigay ko yun kay Tuz. 889, that's 25 points for Tuz. Kay Verse Vexa naman, meron siyang 8, 7, and 7. 21. Tama? 21? Tama ba? Or 22? 22 pala. 22. So, yun. 22 points for Verse Vexa. Then, 25 naman para kay Tuz. So, 1 tabla, 2 and 3, Tuz. Para Pati League Fusion. Ano pa ba? Hustle Fancy. 2025. Ni Madam Erlyn Shaw. At ayun, ang boto ng Murado, advancing titulo 2025. Baka ticket. 5-0. 5-0. Yeah. Tangay na mo, gagay niya ako. Yo, salamat. Lalo sa pulo. Nag-share na. Don't fellas to sa girlfriend ko si Mary. Sa kay Verse, hindi ko niya sa Yo, sorry, tangay na. Kagaling ko lang kasi nag-assist na ito yun. Shoutout pala sa... Yo, C9, binoto ko siya. Lahat man, bigay ko kay Verse. Maganda variation lang, deep landing nila. Kaya kung mapapansin natin, parang nawala si ito sa bandang huli ng round. Tama. Yung nawala sa gitna si Verse, pero nakabalik siya ng huli. Bigay ko Verse yung round 1. Makikita naman niya sa video talaga. Para kanina. Sa round 2, ay malinaw yun. Hindi ko alam kung
syempre malaking punta siya dahil yung boses ni Verse nagkaganon, mahirap intindihin o gusto niya pang mailabas yung kaya lang pagdating sa tenga ng tao, nawawala yung iba. Pero props din sa mga nagkakamali ng salita, pwede maging signature yun, kaya lang dahil tournament to talaga, pagkatapos ng game-maker na yun, wala nang kasunod yun na linya. Kadalasan, dami ng beses yung ginawa yun, pero sorry yung props doon. Tapos, yun na, round 2, binigay ko na ito siya. Tapos round 3, hindi ko sinabing malinaw doon, pero kung sa paramihan ng punches lang sa round 3, kaya twist na, doon ako nag-isa. Okay. Ayun, 7-8 ako, binoto ko si Tus. Actually, para sa akin yung sulat tsaka entertainment, ano sa akin para sa akin kay Verse yun eh. Pero sa performance kasi, parang hirap siya mag-perform si Verse, parang i-tour na to. Titignan ko na lang yung performance. Sa round 1 siguro yung performance ni Tus, sloppy din. Kaya parang nahihirapan ako kung saan ko ibabase. So kung entertainment ba o sulat. Tama, Kasi tama. kung sulat, Kay Tus. magkaiba sila ng atake. Tama. Yun nga, parang sinasabi ni Verse na bar per bar si Tus. Hindi naman, para sa akin, hindi naman ganun kabigat lahat. Pero na-perform niyan, tapos pag nakakatama siya, malakas. Tapos yung mga jokes ni tsaka yung mga jokes ni Verse, parang kahit entertainment siya, parang nahihirapan ako iboto yung parang sasabihin niya. Itutugma ko to sa ganito. Nasasayang yung setup, nakala ko pupuntahan ng kung yung pala mumurahin lang yung kalaban. So, parang Okay, nasasayangan. mas nag-ano ako sa disiplina sa sulat, sa perform, tsaka, pero props pa rin doon na entertaining yung performance na yun. Yo, Shanti Gian. Binoto ko siya per round. Round 1 binoto ko si Verse. Kasi sayang kasi kay Tus. Pinagbasehan ko rin yung niya. Performance. Istanbul kasi Yes. hindi katulad kay Verse na okay naman. Dikit lang din yung round 1 konting edge lang kay Verse. Tapos sa round 2 naman, yun nga, okay din yung kay Verse kaso doon naman siya nagkaroon ng stumble. Tapos kay Tus, tulad nga sabi ni 7K, hindi man ganun sunod-sunod pero pag nakakatama si Tus, talaga, Malakas talaga. puntos. Tapos dun sa round 3, pinakamalakas ni Tus. Tapos naging lang kay Verse, sayang yung parang kalahati ng round niya na sa line map nag-focus, hindi masyado naglanding para sa akin. Tsaka sayang din yung yung hindi ko alam kung parang setup yun yung kada niya, binabali niya yung tugma ba yun? Basta yung sa L tsaka kay pinagdidikit niya, magkadikit daw kasi, pero pagtaas ng round Trap yun eh. Feeling ko trap yun eh. walang connection, kaya sayang din yun. Tapos yun nga. Yung yung anak, tas anal na sinasabi niya. Feeling ko trap yun. Na if ever sumagot si Tus doon, tangina, yari ka, trap ka. May nakaabang na verses doon. Hindi inahayaan lang ni Tus. Hindi niya na-spit. So feeling ko ganun. Pinakamalakas ni Tus, kaya round 1 kay Verse, round 2, 3 kay Tus. 2 and 3 Tus. Meng. Siguro binoto ko siya siyempre si Tus kasi yung round 1 sana ni Tus maganda pero nung kalahati na Lumaylay, di ba? round 1 ko binoto ko si Verse. Okay. Kay Tus na yun. Siguro ang 2-3. naging advantage lang ni Verse doon. Una, yung anticlimactic na baon niya parang naging paulit-ulit siya kasi yun, kaya parang mga dulo-dulo na mga anticlimactic niya hindi na siya surprising kasi parang although ibang linya yun Alam na. Yeah. utak namin nako-conscious na Yeah. Okay na. Tama. tapos siguro sa material medyo mas may substance yung dala ni Tus ngayon over kay Verse. Performance pareho. Kahit nawala ng boses si Verse, nandun pa rin yung character. Oo. Yung dynamics ng boses, mas gusto ko yun, hindi siya monotone. So yun, siguro bit-bit ng material din, mas ready si Tus ngayon. To. Harani Orgari, iba sa live, iba kapag sa upload na, pero ngayon live, ito yung ko. Yung Okay, round sige, 1, go. Kay Tus, Pakinggan natin yan. hindi, yung round 1 tabla. Tabla. Kasi yung kay Tus, plain lang, opening hanggang dulo, plain lang.
hanggang kay Burst naman, yung ano niya, may damay, kaya sa akin hindi siya counted kasi may damay. Tapos sa round 2 naman, ang binoto ko ay si Tuz. Tus. Kasi maganda yung multi, maganda yung ender. Hanggang kay Burst naman, malamya yung opening, may starter, low punchline, at madami yung mura. Sa akin hindi siya counted. Ang maganda lang doon yung bars na mag-inasan, yun lang. Tapos yung ender din is starter, kaya hindi siya maganda. Okay, round 3 kay Tus ulit. Kasi Parang review ah. maganda yung opener, maganda yung multi, tapos maganda yung ender. Samantala kay Bursa, low yung opener, low din hanggang sa at yung lolo ulit ng damay, kaya sa akin hindi siya counted. Pero maganda yung jokes niya abot sa kampong. Tapos yung sa ender, malamya. Kaya round 1, tabla, round 2, round 3, Pares kami ng boto kung sino man siya na round 1 tie, 2 and 3 binigay kay Tuz. Pares kami ng boto. Tapos yung ibang mga judges naman, binigay rin yung rounds 2 and 3 kay Tuz. Pero yung round 1 nila, binigay nila kay First Vexa. Maintindihan ko naman yun. So, yun nga. Na-explain ko na rin naman sa inyo. Okay. That's it. Tuz versus Vexa. Yun yung huling battle na re-review natin dito sa first round ng tournament ng Titulo 2025. To be honest, hindi ako naging satisfied dun sa battle ni Tuz. Kasi, yun nga. Napanood na natin si Tuz na bumattle sa... Ito lang, yung late lang na na-review ko. Oy, syempre, yun yung magiging basis natin. And sa tingin ko, yung pinakita ni Tuz na na-battle dito para kay Burst Vexa, feeling ko hindi pa ito yung todo. So, Tuz, kailangan mong bumawi sa mga susunod na battle. And sa second round ng tournament na to, tignan natin. Okay? So, yun lang naman yung pinaka-concerns ko. Effective. Kailangan ng effective na angles, effective na references. Kailangan tumatama sa atin, sa amin, na nakikinig, nanonood. Hindi lang sa live, kundi sa mga ganitong online, di ba? Okay, kay First Vexa naman, I think yung performance na naman nagkaroon ng problem. Yun lang naman. Yung rhyme schemes, pares naman silang merong ganun. Tapos, sa tingin ko, mas kumokonekta lang talaga si Tuz, tsaka yung multis niya. Although, nagpaulan ng multis yung dalawa. Pero sa tingin ko, mas mabigat, mas may laman yung kay Tuz. So, that's it guys. Shoutout kay First Vexa. First time ko siya mapanood at okay yung performance mo dito. Medyo nagkulang lang talaga sa alam na nila yun kung ano yung mga kulang nila. Okay, di ko na isa-isa yan. Okay. So yun lang. Kita-kits tayo. Mastafit versus Calix. Okay, so tapusin na natin yung natitirang elims. Hindi. Natitirang doon sa event na yun. Kasi may isa pang semi may isa pang elims na hindi pa uploaded. Yun yung kay Rekinaro and C9. Okay. Kita tayo doon mga kumag. Peace out.